Ayan na nga po mga kaibigan, meron na pong napadalahan ng demand letter si G-Loan sa pamamagitan po ng Fuse Lending Inc. Mga kaibigan, muli pinapaalala ko po sa inyo na ang G-Loan at G-Gives ay funded by Fuse Lending Inc. So ang nagpapautang po sa inyo, hindi po si GCash, si Fuse Lending Inc. po. Ito nga lang po, si GCash, siya lang po yung nagre-recommend kung sino yung kanyang mga pauutangin gamit ang kanyang platform. Sir, nag-send po sa akin sa email ng final demand letter ang Fuse Lending na idadaan na daw po nila sa court legal action kasi 4 months na po akong di nakakabayad. May nabalitaan na po ba kayong may pumunta sa bahay nila na nagbigay ng demand letter or naniningil sa bahay nila? Yes po, tayo po ay may pagkakautang sa mga kumpanya katulad ng Fuse Lending Inc. o kaya ng mga bangko o ng credit card. Meron silang tinatawag na third party collecting agency. Normally, ito po yung mga law firm or collecting firm, mga abogado po, legit na mga abogado po sila. At sila po yung bumibili ng mga bad account, para masingil nila. At kapag nasingil po nila yon, syempre, babayaran sila o kaya naman ay may commission po sila. Kaya totoo po, ladies and gentlemen, na meron pong napapadalhan ng demand letter sa email, sa bahay, at minsan talagang pupuntahan pa po kayo sa trabaho. Pero hindi naman po sila balasuban. Ngayon, ang suggestion ko sa iyo, mag-reply ka doon sa final demand letter sa pamamagitan ng email para naman makakuha sila ng sagot sa iyo kung ano na bang nangyari sa iyo, ano na bang bigyan mo sila ng update kung ano na yung nangyari sa'yo para malaman din nila kung ikaw ba'y nagkasakit na ospital o yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lola mo may nagkaroon ng hospitalization or emergency. Pakikinggan naman nila yan at uunawain nila basta meron kang mga pruweba na totoong merong mga health emergency sa inyong bahay. Magpadala ka ng mga pruweba kung meron kang ipruweba. Magpadala ka ng mga pruweba para naman kapanipaniwala ang iyong dahilan kung bakit hindi ka nakakabayad. Tapos, pangalawa, sundan mo na gusto mo silang mabayaran sa lalong madaling panahon. Na gusto mo silang bayaran. Kaso, sa ganito ang sitwasyon mo ngayon. Sa sitwasyon mo ngayon, ito lang yung kaya mong halaga na kaya mong ibayad sa kanila. For example, kaya mo lang ng 500 per month. Kung talagang hindi mo na kayang bayaran, 500 per month, 1,000 per month, depende sa iyong kakayanan at depende sa halaga ng iyong nautang. Pero, syempre, ang pinakamaganda, mag-reply ka na sa kanilang demand letter sa pamamagitan ng email para hindi na lumaki pa yung problema. Huwag kang mag-alala kapag nakipag-usap ka naman sa kanila, kakausapin ka rin naman nila ng maayos. Huwag po kayong matakot, Nakakausap naman po yung mga yan. Kung talagang wala kang trabaho, wala kang kakayanang bayaran, gusto lang nilang malaman mula sa'yo sa paanong paraan mo kami kayang mabayaran, Tapos magni-negotiate na kayo sa pamamagitan ng email. O kaya naman, kung talagang nagmamatigas ka, di sa barangay na kayo magkita-kita. Tapos doon ka sa barangay makipag-usap, Pwede naman din po iyon, Pupunta sila sa iyong barangay, hahanapin ka nila, papatawag ka sa barangay, at doon sa barangay magkakaroon kayo ng settlement, Kung magkano yung kaya mong ibayad buwan-buwan at ano yung inyong mapag-uusapan. At least, doon sa barangay pa lang, nandun na yung iyong kabarangay, ang iyong kapitan, para matulungan ka din, di ba? Para patunayan din ng kapitan na ikaw ay lehitimong kabarangay nila at kung meron mang may sakit na wala ng trabaho, mapapatunayan din yan ng barangay na oo, wala nga siyang trabaho, oo, nagkasakit nga yung nanay at tatay niya, oo, alam mo yon, malaking bagay din yon. Kaya ang importante kung nahihirapan po tayo makapagbayad sa mga kagaya nila, makikipag-usap po tayo. Yung mga yan, mga kaibigan, gusto rin lang din naman nilang mabayaran sila di ba? Kaya makipag-usap po tayo. Totoo po, may napapadala ng demand letter at merong pinupuntahan sa bahay at merong pinupuntahan sa trabaho. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.